Na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Kasalanan ko iyong pawid, gayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayin niyo rin. Ngayon po ay Sabado sa unang linggo ng 40 araw ng paghahanda bago ang Pasko ng Pagkabuhay. Tayo ay tuloy-tuloy na mangilin, magayuno at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pag-ukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan at sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, ngayon ay binigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntunin ito. Sundin niyo ito ng buong puso, kaluluwa. Ipinahayag niyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ay sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo'y kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalaki niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo isang bansa na nakatalaga sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin yung iyong mga utos upang aming
talimahin at sundin ang buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa tao, utos ng poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos, at lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo kong iiwanan, huwag mo kong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Magsitayo po lahat. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo, ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Sa panahon ng Kwaresma, tayo ay tuloy-tuloy na nagdinilay at gumagawa ng mga paraan sa ating pagbabalik loob, lalo na sa pamamagitan ng pagpapatawad. Kung sa Ebanghelyo kahapon, sinabihan na tayo na makipag-ayos sa mga taong tayo ay may galit at sa mga taong may galit sa atin. Sa Ebanghelyo ngayon, may panibagong hamon. Pataas ang level ng panawagan sa atin ng Panginoon sapagkat pahirap ng pahirap ang mga hamon niya sa atin. Kung kahapon, ang pagbabalik loob ay hindi lamang nakasalalay para sa individual na responsibilidad, kundi meron din tinatawag na communal factor. Kailangan nating akayin, kailangan nating hikayatin ang ibang na kahit sila ang may galit sa atin at tayo ay walang kasalanan sa kanila, hihikayatin pa rin natin silang magbago. Ngayon sa Ebanghelyo, hinihimok tayo na ibigin natin maging ang ating mga kaaway. Mukhang mahirap pong gawin po, no? Lalo na pag didiretso tayo sa pagmamahal sa ating mga kaaway, sigurado po magkakaproblema. Alam niyo po ngayon kung ano nangyayari sa ating bansa. Dami nag-aaway. Hindi ko na siguro po babanggitin kung sino-sino sila. Nag-aaway po. Tapos sasabihin nila, magbati kayo, magmahalan kayo. Mukha ata pong napakahirap gawin. Ngunit kung iisa-isahin natin ang mga hamon ng Panginoon sa mga nakarang araw, sa mga nakarang pagbasa, may itinuturo sa atin, may kasagutan. Upang makasunod tayo sa hamon ng Panginoon na maibigan natin ang ating mga kaaway, ito ay maidadaan natin sa pamamagitan pa rin ng pagpapatawad.
Ito po ang first step. At sa huling bahagi ng Ebanghelyo, nabanggit sa ating na ang Diyos ay ganap na. Ibig sabihin po siya ay perpekto. At hinahamon din tayo ng Panginoon na sana tayo bilang kawangis niya ay maging perpekto rin. Perpekto ang kanyang pagmamahal at siya ay parating nagpapatawad. Pero ang pinapatawad niya ay ang mga taong handa ring magsisi. Inaalalayan niya pa nga tayo, lalo na pag tayo nawawala sa landas. Kung siya ang Panginoon ay ganon, dapat din po tayo. Kilala niya na tayo kaya alam niya kung ano yung ating mga kasuluk-sulukang identity na tinatawag o pagkakakilanlan. Bago pa tayo ipinanganak, nasa sinapupunan pa lamang po tayo, ay kilala na tayo ng Diyos. Alam na rin niya po kung ilan ang bilang ng hibla ng ating mga buhok. Sa makatwid, ang pagkilala ay tanda ng pagmamahal. Sadya namang totoo rin sa ating mga tao, pag mahal natin ang isang tao, pilit din natin kinikilala ito. Sa panahon namin, meron po kami Islam book para malaman lang ang mga kagustuhan, kahit kahinaan, dahil mahal natin ang taong iyon. At gusto nating mag-adjust sa mga bagay na gusto niya at hindi niya. Pero sa panahon ngayon, sa Facebook, marami na po ang stalker. Tinitingnan, inaabangan kung ano yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. Pero ganun pa rin. Ang goal, kilalanin ang taong mahal mo. At pagkilala natin ng lubusan ng isang tao, mas naiintindihan natin ang kanilang sitwasyon, ang kanilang pinagdadaanan. At dahil dito, mas nagiging considerate tayo sa kanya. Nagiging mas maluwag tayo sa taong ating minamahal. Ang punto po ay kilalanin at intindihin natin kung bakit nawawala sa landas ang ating mga kaaway. Kung bakit sila'y may kakulangan sa pagmamahal. Ang isang taong kulang o walang karanasan ng isang bagay, katulad ng pagmamahal, ay hindi rin makakapag-express ng pagmamahal. Sa pag-aaral sa psikolohiya, ang mga taong galit ay madalas kulang o walang karanasan sa pagmamahal. Kaya may kasabihan po tayo, ang mga matatandang dalaga, di po ba't masusungit? Kasi nga, kulang daw po sila sa lambing. Kaya, pagmasdan natin ang ating mga sarili kung ganun po tayo. At pagmasdan din natin ang ating mga kapatid kung bakit sila masusungit, baka sila po ay nangangailangan ng atensyon at pagmamahal. Kumbaga, ang kanilang love language, kung minsan matuturingang pasigaw. Kaya nga po, walang lambing sa katawan. Dahil nga po sila ay nakakaranas ng pagmamahal, di nakakaranas ng pagmamahal noon, yun din ang dahilan kaya hindi nila alam o wala silang bokabularyo sa salitang magmahal. Naniniwala po ako na we cannot give what we do not have. I-share natin ang pagmamahal sa iba. At kung tayo wala rin nun, baka sakaling sa mentalidad na to, mabigyan din tayo ng karanasan na tayo rin ay mahalin. Ating ipadama sa kanila na mayroong realidad ng isang pagmamahal at sila ay pwede o may pag-asa magbago. At the same time, ito rin ang parehong karanasan na magpapatuloy sa ating personal na pagbabalik loob. The conversion of others become the level up of our conversion. Na tayo'y manatiling mapagmahal, mapagpatawad, mapagbigay,
katulad ng ating Panginoong Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak ng ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa aming handog ang tinapay at alak ng ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at pagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapagmagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilaya'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kundi po kayang lumuhod ay mantiling nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubukos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakayahan
sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinasabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sana sa'yo, aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking matatanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paninil di ko pa nanaligan, puso'y di ilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Poon ika'y puno ng kabutihan, pastol kang nagmamahal sa kawan, inakay sa luntiang pasulan. Tupay hanap mo kung mawaglikman. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa'yo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang
nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal upang iyong pinuspos ng lakas mong ibigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay sa matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pangunguna ng Konfradya ni Santo Padre Pio, ngayon pong March 15 ay magkakaroon tayo ng Archdiocese and Devotion Promotion sa Parish and Shrine of Saint John the Baptist sa Lian, Batangas. Ito po ay magandang pagkakataon upang ipalaganap sa Archdiocese ang debosyon ng ating patron. Ang banal na misa po ay ipagdiriwang sa 9:00 ng umaga at susundan ng liturhiya ng pagpapagaling. Inaanyayahan ng mga deboto na palapit sa malalapit na parokya na magtungo sa Lian at makiisa sa mga gawain, lalo tigit ang mga may sakit. Ikatlo, bahagi po ng sakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma. Tayo'y mayroong pagdarasal ng Istasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 3:00 ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikaapat, sa darating na March 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9:00 ng umaga at 6:00 ng gabi. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon, malugod naming ipinagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ang pagpapagaling tulad ng spiritual counseling, direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Mayroon po tayong available na mga roses sa extension ng ating main church. Puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at pulang rosas naman ay simbolo ng ating kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:00 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Bago po tayo magbasbas, gusto rin po namin pasalamatan ang ating dalawang pari na nakasama, si Monsignor Ramon Orierte at Father Tony Barreto ng Diocese of Gumaca. Sa ngalan po ng ang rektor na si Reverendo Padre Oka, maraming pong salamat and welcome po. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na padalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo na mapayapa. Salamat sa Diyos. Gamitin sa paglinga, laging damit ang naghihirap. Tatandaan, ganyan pa. Inanyayan ko po mga taga-gumaka dito po sa altar at tayo po muna ay magpapa-pictures. Lahat po ng mga taga-gumaka, inanyayan po dito sa altar. Bago tayo lumipat po sa ibang pilgrimage. Yun po sa may puno yun. Yun po sa may puno na yun. Ayun po, alay sa misa, pamisa. Yung po mga passport, Jubilee passport, ay pupunta po kayo doon sa opisina. Andun na po yung opisina. So, pa-picture po muna tayo. Anayo tayo. Sige pa, pag ganun na, pag ganun. Sige po, doon po yung iba, oh. Lapit po dito. Mga taga-gumaka. Dito po tayo harap. Punta na po kayo dito sa gitna lahat. Dito sa gitna. Tigabila ho. Haharap. Ang kuha ng picture po ay pag ganoon. Doon na po dito. Dito na po kayo pumesto.
Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ilang sandali lamang po magsisimula na po ang ating panalangin sa umaga. Gagawin po natin ang ating pang-umagang pananalangin. Ang lahat po ay inaanyayahang makiisa sa pagdadasal ng pang-umagang panalangin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-15 ng Marso, araw ng Sabado, sa unang linggo po ng ating Kwaresma. Naanyayahan po ang lahat na makiisa sa ating pananalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating pupurihin ang batong kublihan at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasalamat.
Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man ay binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang luga, dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang iyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng iyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng iyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa iyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, akay sumumpang di sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Purihin mo, kaluluwa, hari ng kalangitan. Tayo ay tinubos niya hanggang sa kamatayan. Inako ang parusa at dalay kapatawaran. Purihin ang ating Diyos, alay ay kaligtasan. Dakilain mo ang Diyos na siya'y nagpapala. Siya ay mahinahon kung magalit di bigla. Sa ating mga anak niya ay sagana ang awa. Purihin ang ating Diyos, tapat siya at dakila. Kayo ring mga anghel, sambayan ang ating Diyos. Mukha niya ay nasilayan, papurihan ang lubos. Kahit araw at buwan, sa Kanya ay maglingkod. Magkaisa ang lahat, purihin ang ating Diyos. Naratnan ako ng pagbubukang liwayway na handa para ikaw ay salubungin, O Diyos. Buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod. Ako iyong dinggin, Panginoon, at susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Panginoon, sa iyo ay dumaraing. Iligtas mo ako ngayon, ang utos mo ang susundin. Madilim pa, ang lingkod mo ay gising na tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalagak. Hindi ako makatulog, magdamag na laging gising. At ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Ako'y dinggin mo, O Panginoon, na ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. Palapit ng palapit ang sakay umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitiwan mo sa akin ay totoo. Iyang mga duntunin mo'y matagal ng aking talos. Ang utos na ginawa mo'y walang hanggang mga utos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naratnan ako ng pagbubukang liwayway na handa para ikaw ay salubungin, O Diyos. Ang Panginoon ay aking lakas at aawitan ko siya ng papuri sapagkat siya ang aking tagapagligtas. Itong Panginoon ay aawitan ko sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayot kawal ng kaaway sa puso ng dagat lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginoon ang kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng paraon sa dagat ng mga tamboy nagsingag lusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod. Hininga mo'y parang hanging umihip, parang patasin pati ang tubig. Napahinto ang agos ng batis, pati kalalimay natutuyo, mukhang siya mong nais. Wika ng kaaway, aking tutugisin, tiyak aabutan. Kukunin kong lahat ang makikita ko kahit anong bagay.
Hahati-hatiin yaong kayamanan. Sa aking patalim at lakas na taglay, kakamkaming lahat ng ari-arian. Ang isang hinga mo'y malakas na hanging nagpapadaluyong, para silang tingga na nagsisilubog kung takpan ng alon. Ikaw, Panginoon, sino mga Diyos ang iyong kamukha? Sinong kamukha mo na ang kabanal ay kaangahanga? Sino ang tulad mo na ang kahanga ay dakila ang gawa? Na ang iyong kamay, ang kanang kamay mo, ng iyong itaas, sila sa daigdig naglaho at sukat. Tapat kang mangako, ang iyong tinubos, iyong inaakay. Sa bayan mong banal, sila'y dadalhin mo sa pili mong bundok, sa lugar na itinangi mo para maging iyong lubos, at sa sangtuaryong natayo ayon sa iyong loob. Ikaw, Panginoon, maghahari magpakailanman. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparo nung una, ngayon at magpasawalang. Amen. Ang Panginoon ay aking lakas, at aawitan ko siya ng papuri, sapagkat siya ang aking tagapagligtas. Purihin ang Panginoon, kayong lahat ng bansa. Purihin ang Panginoon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparo nung una, ngayon at magpasawalang. Amen. Purihin ang Panginoon, kayong lahat ng bansa. Pagbasa ng salita ng Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdanan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralin niyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pag-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo't magliwanagan tayo. Gano'n mang karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputihan. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway, Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway, mula sa mga taong sa aking manlilinlang sa pamamagitan ng kasinungalingan. at mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Kung nais ninyong maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, dapat ninyong ipanalangin ang sa inyo'y mga umuusig at ang mga nagwiwika laban sa inyong lahat ng uri ng kasamaan, wika ng Panginoong mahal. Tayo pong lahat sa papuring awit ni Zacarias. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipin ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagaan ang ating mga magulang at aalanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan sa atin ng amang si Abraham, na iligtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin, habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataastasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon, upang ihanda ang Kanyang mga daranan, at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mabagay ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparo nung una, ngayon at magpasawalang. Amen. Kung nais ninyong maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, dapat ninyong ipanalangin ang sa inyo'y mga umuusig at ang mga nagwiwika laban sa inyo ng lahat ng uri ng kasamaan, wika ng Panginoong mahal.
upang gawin tayong bagong sangnilikha. Binigyan tayo ni Kristong Panginoon ng mga tubig ng muling pagsilang at inihanda ang hapag ng kanyang salita at kanyang katawan. Manawagan tayo sa kanya at sabihin, Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Jesus, maamo, mahabang loob, Jesus, maamo at mababang loob, pagkalooban kami ng awa, kabutihan at kaloobang mapagkumbaba. Gawin mo kaming maunawain sa lahat ng aming kapwa. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Turuan mo kaming tunay na maging kapwa sa lahat ng nahahapis at nagugulo. At matularan ka bilang mabuting Samaritano. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Ipanalangin nawa ng mahal na Birhen na iyong ina, ang lahat ng mga umako ng buhay, panata ng kalinisan, upang mapalalim nila ang kanilang pagtatalaga ng sarili sa iyo at sa simbahan. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Pagkalooban kami ng biyaya ng iyong habag, patawarin ang aming pagkakasala, at ang parusa nito'y pinatawad. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambasang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ama namin, sumasalangit ka. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Sama-sama po nating dasalin ang dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amang makapangyarihan, ibaling ang aming mga puso sa iyo, sa paghahanap sa kaharian mo at pag-ibig sa kapwa-tao. Kami naway maging bayang sumasamba sa iyo, sa diwang totoo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa sa ating pananalangin ngayong umaga.